Diyan. So, before ako mag-start, gusto ko muna palapakan natin our team with Pegasus, Sir Juan Ondo. Ayan. Siyempre, ang aking direct sponsor, kundi dahil sa tao to, hindi siguro nakasurvive yung father ko. Siguro hanggang ngayon, nasa construction pa rin ako, pero siya yung laging nagkukulit sa akin. Our team with Pablo, Sir Aerostor. Ayan. So, gusto ko rin i-mention yung mga nandito na lagi kong kasama sa Relay na same namin na sabay-sabay kaming ginagawa to para alam niyo po yun, makapag-share kami sa maraming tao na hindi pa nabibigyan ng information about stem cell. Siyempre, our Diamond 2 star, Ma'am Raven, Chica, andyan. And also, Ma'am Camille Ompad, our Diamond 2 star. And Ma'am Marie Chris, palakpakan mo natin. Si Ma'am CJ, our Diamond 1 star. Ay, palakpakan po natin sila. And syempre, ang aking kaibigan na nandito ngayon, si Sir Froilan, talagang pumupunta siya para lang makasupport din sa akin. And of course, Sir Jess Palingit. Ayan, lagi kong kasabay. So, by the way, papakilala po ulit ako. My name is John Lloyd. 27 years old na po ako. Kikwento ko po sa inyo yung story ng father ko. Yung father ko po kasi, jeepney driver po siya. Since 1990, nagbabiyahe na siya ng jeep. Then, neto lang lately, kwento ko muna po, nung during pandemic, 2020, meron po akong kapatid na may sakit pong colostomy bag. Nakalabas po yung pasintabi po, baka may mga makain dyan sa ano. So, may nakalabas po yung bituka niya. Dito po siya dumudumi since baby siya kasi wala pong butas yung puwet niya. So, since hanggang 20 years old siya, dala-dala niya yon. Then, after po noon, dapat operahan na siya nung March 2020. Kaso bigla pong pandemic lockdown. So, hindi po natuloy. Pero ito pong Reway na to, kumbaga ini-invite na ako nila Sir Eros dito. Gusto na nila ipakita sa akin about kay Reway, about stem cell, pero hindi ko po siya pinapansin. Hindi ko po siya binibigyan ng oras that time. So, 2019, hindi ko po sila hinahayaan ko lang po. Kasi magkakaibigan na po kami since noong 2016. So, chat nila ako, gusto nila ipakita sa akin sa Reway about stem cell. Wala po ako laging time. So, after nun, nung kapatid ko po, 2020 September, namatay po siya. Kasi po, sinugod siya sa hospital sa East Avenue kasi nagkaroon na ng infection yung sa bituka niya. Then, after nun, siguro mga 3 weeks sila sa hospital. First week ng September, yung kapatid ko po, wala na. Umuwi na po siyang abo sa amin. Yun po yung siguro masakit na nangyari sa amin that time. And then, after 2021 po, 2021, sumunod po yung tatay ko nagkasakit po biglaan. Ang laking tao po ng tatay ko eh. So, that time, nasa Marikina po ako, kasama ko po yung asawa ko po. Magkalipin kami sa Marikina. So, noong January, nalaman ko po na yung asawa ko po, buntis. So, ginawa ko po, kinontak ko yung tatay ko na nagda-drive ng van. Kasi that time, walang jeep. So, nagsiservice sa mga call center. So, ginawa po nun, sinundo niya po kami sa Marikina. Tapos napansin ko po, yung papa ko, parang namumutla siya. Then sabi namin, pa, ayos ka lang ba? Tapos sabi niya, ano lang, parang tinatrangkaso lang ako. Hanggang sa 1 month po kami na nasa Bulacan, kasi taga doon po talaga ako Bulacan. Tapos, napansin namin si Papa, nilalagnat pa rin siya. Tapos, laging masama. So kami, syempre, buntis po yung asawa ko, natakot po kami baka COVID. Sabi namin, nagpaalam kami na, okay lang po ba, uwi na lang kami sa probinsya ng asawa ko sa Quezon. So doon po kami nag-stay sa Quezon na nung umuwi kami. Kasi kala ko baka mamaya may COVID si Papa. So kinabahan po ako. And then after po noon, pagdating po since nasa Mauban, Quezon na po ako, doon po ako nagtrabaho ng construction. Doon na rin po ako nagtrabaho nagtinda ng saging na saba. So mga June po, biglang nag-send sa akin ng picture yung kapatid ko na yung tatay ko, malaking tao na mataba,
bigla pong sobrang payat na nakahiga na lang po sa kama, na hindi na po kayang maglakad. And then after po nun, sabi ng tatay ko, kumbaga parang sabi niya, wala na akong pag-asa pa na gumaling. Kasi ang iniinom niya po na maintenance nun is 8 capsule, iba-iba po. Ininom niya 8 sa umaga, ininom siya 8 sa gabi. So, ganun po kasi, ang nangyari po sa tatay ko, na diabetes po siya. Tapos, nagkaroon na po ng komplikasyon yung kidney niya, tsaka yung baga niya. Tsaka yung narinig niya po yung lower 3 high po kanina. Meron po yung papa ko nun, yung high cholesterol, yung high sugar niya, tsaka high blood. Meron din po yung papa ko nun. And then after po nun, noong July po, 2021, sakto si Sir Eros po, nagkaroon po kami ulit ng communication. Then after nun, sabi niya sa akin, usap kami, nalaman niya yung situation ko. So, sabi niya sa akin, attend ka 7 PM Zoom. Kasi that time, ang pwede pa lang, Zoom pa lang dati. So, nag-attend ako Zoom, nakita ko yung about sa Reway, about stem cell. Nakita ko na sa testimony, ang ganda ng ang ganda ng product presentation, tama po. Pero mas pumili po ako nun sa may testimony. Then after po nung narinig ko yung testimony, sabi ko kay Sir Eros, gusto ko siyang matutunan, gusto ko siyang aralin. So, ang ginawa ni Sir Eros that time, lahat ng mga saging ko, binenta niya, dinala ko sa Cavite. Hindi ko na po ikikwento yung kasi basta po, nakasakay po ako sa Mio, tapos may 2 box po ako ng saging na saba. Imagine niyo po yung bigat hanggang Cavite, mula Moa hanggang Cavite. Kasi sinakay ko sa van from Mauban, Quezon. Yung pala, kala ko, totoong dadaling ko lahat yung saging, doon hindi pala. So, and then after po nun, inaral ko po siya. Then after ko siya inaral, bumalik po ulit ako ng Quezon. Nangyari po, sabi ko, parang ang mahal, sabi ko, kaya ko ba to? Pero sabi ko, tawag ito para sa tatay ko, para talaga sa pamilya, gagawin mo lahat eh. Kasi kumbaga parang ako, hindi kami ganun ka-close ng tatay ko. Maaga po ako nagpaka-independent. Tapos kala ko kasi that time, yung mga ibang sinasabi niya sa akin, parang hindi ko sinusunod. So, independent po ako. Then after nun, sabi ko sa sarili ko nun na kailangan ko pang makabawi kay Papa. Kaya ginawa ko yung paraan na kaya kong gawin. Ang ginawa ko po nun, nag-share po ko. Kung ano po yung nakita ko sa Zoom, ano rin po yung nakita ko sa mga testimony, pinapakita ko po doon sa mga tao sa Quezon habang nagtitinda po ako ng saging na saba. Tapos, sakto, yung may-ari po ng bahay, sisingilin na po kami sa pang-upa. Wala pa po ang kumbaga, hindi ko pa po yung pangbayad ko sa upa nun. Tapos, ang ginawa ko sa kanya, para hindi niya muna ako masingil, shinare ko po sa kanya about stem cell. Retired nurse po siya. Nung narinig niya about stem cell, ay, gusto ko yan. Kuha mo ako niyan. So, ginawa ko po nun, kinausap ko kagad sila Sir Eros, kumuha po siya, then yung kinumission ko po doon, tinabi ko muna po, kasi napainom ko yung papa ko, February na 2022. Yung papa ko sobrang payat. Nakikita niyo po yun siguro sa mga tao nag-invite sa inyo, mapakita niyo yung sa Facebook ko, andun yung story ng father ko, na si papa talaga, halos buto na lang talaga kahit putin mo nasa pet niya. Wala na pong laman. And then after nun, noong February 14, umuwi ako ng Bulacan, nakita ng father ko yung apo ko, umiiyak yung papa ko, at least daw nakita niya na. Kasi dati si papa hanggang 3 subo na lang siya ng pagkain. 3 subo, tapos after nun, sobrang baho po ng amoy ng tatay ko. Kasi po, di po siya nakakadumi regular. Kung saan na po lumalabas yung amoy, ang pwede lang pong pumasok sa loob ng kwarto, yung mama ko lang po. Kahit po yung mga kapatid ko hindi po makapasok. So sabi nung pagpasok ko pa lang ng bahay February 14, may dala na po akong 1 bottle nun. Sabi ko pa kay Mama, gusto ko makita si Papa. Sabi ng mama ko, ayaw ni Papa papasok kasi grabe yung amoy niya. Ako po, syempre panganay niya po ako, di ko po iniisip kung ano yung amoy ng tatay ko. Importante sa akin, mayakap po siya. Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ko na lang siya makakasama eh. After nun, pagkita ko sa kwarto, iyak ako ng iyak nun. Niyakap ko siya ng niyakap ko ng mahigpit. Umiyak din yung tatay ko. Isa lang sinabi ng tatay ko that time, anak, patawarin mo ako kasi napatawad na din kita.
Kasi meron kami hindi kami pagkakaintindihan. Pero, yung ganong nangyari kay Papa na doon ko na-realize na kahit di kami ganun naging magkasundo, pero yung mas matibang pa rin pala yung pagmamahal kaysa sa galit na nararamdaman. So, nung time na yon, niyakap ko si Papa, sabi ko pa, may pag-asa pa, may pag-asa pa. And then after nun, sabi ng Papa ko, anak, okay na ako, pasilip mo lang sa akin yung apo ko. Pasilip mo lang sa akin yung apo ko, sabi niya. Then after nun, nakita niya yung anak ko, ano pa lang, 3 months pa lang. Iyak siya ng iyak. Sabi niya, anak, ganyan na ganyan ko ng baby, oh. Kalbong-kalbo ka rin, tas ang puti. Sabi niya ganun. Tapos kinenta na sa akin ng tatay ko, simula nung bata ako, niremind niya sa akin. Ako talaga sobrang iyak ko noon. And then after nun, sabi ko pa, pinapainom siya ng mama ko ng gamot. Sabi ng papa ko, ayoko nang inumin yan. Ayoko nang inumin yung gamot na yan kasi mawawala na rin naman ako. Oras na lang inaantay ko, nararamdaman ko na. Kasi nahihirapan na po siyang huminga din eh. Nahihirapan na siyang huminga. And then after yun, sabi ko, inumin niyo lang to. Sabi niya, ano ba yan? Basta po pa, stem cell to. Di ko na ma-explain sa inyo, basta inumin niyo lang po. Sabi, sa nakita niya yung capsule, sabi niya, baka hindi ko masyadong kayang malunukin yan. Ay, hindi pa, basta subukan niyo lang po. Ginawa ko noon, si mama po, pinainom siya ng 3. Pinainom po si mama 3, pero pa isa-isa lang po. Kasi hindi kaya ni Papa yung sabay na 3 eh. So, pa isa-isa lang. Then after nun, after niya po uminom, matutulog na po kami ng kinagabihan. Nagulat po si Mama, kasi si Papa ang sarap po ng tulog niya. Napakasarap ng tulog niya. Kasi po, pag yung tao po may sakit, lalo si Papa ko, ang kwento sa akin ng nanay ko, nahihirapan po lagi siyang makatulog eh. Hindi siya makatulog pag madaling araw. Madaling araw, gising po yung Papa ko. Yung Papa ko doon na lahat yung CR niya, may timba na po doon na siya umiihi, doon na siya, alam niyo po yan, nagpupop. So lahat po doon na. So, nagulat yung nanay ko, ang sarap daw na tulog niya. And then after nun, kinabukasan, pinainom po namin ulit ng 3. Tapos maya-maya po, si Papa humihingi po siya ng pagkain. Nagutom. Bigla po ang lakas ng kain niya. Yung 3 subo po, kaya niya nakakaubos na po siya ng 1 plato. Nainom sa kanya ni Mama. And then, after nun, kinagabihan, inom ulit. And then, siguro mga 2 to 3 days niya, si Papa po, nakakaupo na po siya. Nakakaupo na po siya. And then, after po noon, second week niya, si Papa po, nakakalakad na. Nakakalakad na po siya. Kasi po, nung time na yon, ako po nasa construction po ako, lumipat po ako ng construction sa may Cubao, sa Araneta, doon po ako dati nagtatrabaho ng construction din. Pag uwi ko po ng bahay, sabi sa akin ng nanay ko, anak, si Papa mo. Nung sinabi sa akin, iyak yung mama ko, akala ko si Papa namatay na. Akala ko po namatay na talaga. Then sabi niya, anak, sabi yung Papa mo, sabi, bakit po nga? Anyari, yung Papa mo, sabi, ano nga po? Sabi ko gano'n. Pinapakaban niya ako. Pag-uwi ko galing akong palengke, nakita ko wala sa kwarto. Ay, nasan po? Nasa CR. Sabi gano'n, kaya niya lang tumayo hanggang CR, hanggang maglakad ng CR. Nagbukat yung nanay ko nun. And then after po noon, mga first month niya, si Papa lakas na kumain, nakakalakad na. Then after nun, lumabas kami ng bahay, nagulat po lahat yung mga kapitbahay namin. Although, first month niya, payat pa po ni Papa. Pero nakakalakad na po siya. Lubog pa po yung mga pisngi. Then, nung niyaya ko siya pagupitan, yung mga kapitbahay namin nagulat. Sabi, hala, nabuhay. Sabi ko, grabe naman po kayo. Hindi pa naman papatay yung tatay ko. Sabi kasi dinalaw naman yung tatay mo. Kasi may mga dumadalaw po na iba. Pero yung mga kaibigan ni Papa, hindi po talaga dumalaw simula nung nagkasakit si Papa. Wala kang dumalaw sa kanya. Pero po yung mga iba pong kapitbahay namin nasa tabi lang, sabi ng mga kapitbahay namin, nagpapaalam na nga si Papa mo sa amin eh. Sabi ganun. Tapos ngayon po, lumabas po yung Papa ko, nakamotor kami, kumaway po yun sa mga kapitbahay namin. Sabi niya, mga kapitbahay, buhay na buhay ako po. Sabi niya ganun. And then after nun,
Lumipas po, 2 months po, tuloy-tuloy yung inom niya. Si Papa, kumbaga yung memories niya, nagiging bumabalik po. Kasi nung time na bedridden na po siya, parang hindi na po siya nakakasabay. Kapag kinakausap namin siya, tagal niya rin po mag-response. Then after nun, makakasabay na siya. Tapos yung namatay po yung nanay niya, yung lola ko, nakabiyahe po siya ng Isabela. Kinaya niya po yun, 12 hours na biyahe. Kasi po yung lola ko po, tsaka yung papa ko, sabay po nagkasakit. Ngayon, nag-uunahan na po sila. Sabi ng lola ko, mas gusto ko ako muna, ayoko makita kang ganyan. Sabi naman ng tatay ko, di nay, ako muna kasi ayoko rin makita kang ganyan, nag-uunahan po sila. So, yun nga po, anong nangyari po, na una po yung lola ko, and then after nun, tuloy-tuloy po yung inom. Natapos po yung 2022, magkakasama po kami. Binubuhat ko po yung anak ko. Nakakarga ng tatay ko, nakakalaro niya yung anak ko. Then after nun, lumipas po yung 2023, si Papa, ang taba ngayon, tumaba si Papa eh. Tapos pinag-diet lang po namin ulit. Kasi po pag wala po kami sa bahay, yun po yung pagkakataon niya kumain ng marami. Kasi wala pong nagkocontrol sa kanya, lalo po sa kanin. Then after nun, ngayon ito po, 2023, buo kami. Then after na to, 2024, ang sarap po sa pakiramdam kasi po, kung titignan niyo po kami before noon, kami na yung pamilya na wala ng pag-asa eh. Wala ng pag-asa, pero because of Project, because of Freeway, kami yung pamilya na ngayon punong-puno ng pag-asa. Because of Freeway. So, after nun, ginawa ko na po ito, nag-full-time po ako last year, nag-resign po ako sa construction. Kasi nakita ko yung nangyari sa papa ko. Kaya sabi ko, gawin ko yung advocacy. I-share ko yung blessings na nangyari sa pamilya namin. Nag-decide po talaga ako nun. Then after nun, full-time ako September. Ay, anniversary ko na pala ngayon. Nag-full-time ako September. In 1 month po, na-hit ko po yung Diamond 1 star. Rank up po yung 2 star. So, naging Diamond 2 star po ako nung September in 1 month po. Ang laki po ng binago sa akin ni Riway. Bukod lalo po sa pamilya namin. And then after po nun, share na po namin yung advocacy kasama yung tatay ko. Na kumbaga, tatanungin niyo po ako, bakit ako nag-full time, bakit ko ito ginawa? Kasi ayoko na pong maulit yung regrets na nangyari sa amin. Yung regrets ko, na hindi ko siya pinakinggan ng 2019. Sana kung pinakinggan ko siya ng 2019, baka na-save ko pa yung kapatid ko. Baka ngayon, kompleto kami. Pero alam ko, masaya yung kapatid ko ngayon. Siguro, na-save ko yung tatay ko. Sabi ko, everything happens for a reason. Yung kapatid ko na yung, yung kapatid ko na yung masayahin yun. Guy siya. So, pero alam mo yun, ang sarap sa pakiramdam na may kapatid akong ganun. Kasi kahit may mga malulungkot kami pinagdadaan, siya yung nagpapasaya sa amin. Na 20 years na dala yung sakit niya, pero hindi niya pinaramdam sa amin na may sakit siya. Yun yung, kumbaga, parang sabi ko, ayoko nang maulit-ulit na isa pa sa mga pamilya ko yung hindi ko ma-save. Kaya yung na-save yung buhay ng tatay ko, na first time na nag-event po ako sa Bulacan, nag-event po ako nun sa Bulacan nun, yun po yung, nagulat po ako kasi hindi naman po siya kasama sa line-up namin. Pero sabi niya, anak, gusto kong mag-share. Nagulat po ako. Nung habang nag-share po yung tatay ko, umiiyak po ako. Ako po yung MC, nasa gilid niya lang po ako. Kasi po, simula nung bata ako, siguro na simula nag-aaral ako, never umakyat si Papa sa stage, sa school. Hindi ko papakita yun. Kasi mas lagi niya kasama yung mga barkada niya nun. Pero nung time na yun, that time, yun yung first time na sinuportahan ako ng tatay ko. Yun yung first time na in-acknowledge niya yung nanay ko, pati kami mga anak niya. Na because of Freeway, dito po sa 6 core values, yung mga nakapakinig kanina, inayos niya po yung family values namin. Inuna po talaga yun. Ngayon po, kasama ko yung mga kapatid ko, sinishare din po nila kung ano yung nangyari sa tatay ko. And then lastly, before po ako mag-end, nung ito lang po, last week lang, mga siguro last week po,
Yung asawa ko po, buntis po kasi ngayon, 5 months na siyang pregnant. And then, nung time na nakaraan po, di po siya makalakad, tsaka nilalagnat po siya. Ang taas mo ng lagnat niya, 4 days po, hindi po bumaba lagnat niya. And then after nun, di na rin siya makalakad, pinalaboratory namin, yung po pala, may inana na po, kumbaga sa UTI, malala na po. Then, bumaba rin po yung platelet niya. And then, nangyari po na dapat i-admit siya, pero dinala ko po siya sa East Avenue po ulit. Nung dinala ko po siya sa East Avenue, na ang tagal-tagal namin na pumila nun, pero yun nga po, nakita talaga malala na yung ano niya, binigyan siya ng mga daming antibiotic. Kaya sobrang thankful ako na yung time na nasa East Avenue ako, talagang pumunta yan sa akin si Sir Eros para kamustahin ako. And then, nakidun din sila Ma'am Helen, Ma'am Cyril, talagang andun talagang nag-ano sa akin, communicate sa akin. And then after nun, after laboratory ng wife ko, lahat nakuha na namin yung test. Then after nun, sabi ko sa kanya, ang daming antibiotic. Sabi ng doktor, bilhin mo to, bilhin mo to. Eh syempre po, buntis. Kumbaga parang sabi ko, try na lang natin itong stem cell, may 4th year ako. Then after nung pinainom ko ang 4th year, 3 capsule po agad pinainom ko sa kanya. After po nun, kaya niya pong lumakad, nawala po yung sakit ng likod niya. Yung 1 week po, puro 4th year lang po, hindi na nilagnat yung asawa ko. Naging normal po yung galaw niya sa bahay namin. Tapos sinamahan niya pa nga po pumunta sa East Avenue para kunin yung urine CS niya. Yung urine culture, tawag doon. Ngayon, bukas po nakaschedule, laboratory niya ulit para ma-check kung okay na yung clear na. Pero sa kanya pakiramdam niya, wala siyang nararamdaman na kahit anong sakit. Lahat normal. So kaya talagang grateful ako kasi nakilala namin to si Freeway. Nakita ko yung 4th year. Ang laki, kaya ito po mag-focus nito. Kumbaga, ginagawa namin to. Sinasend namin yung information para ibigay sa mga taong nawawalan na po ng pag-asa. Kaya unang-una po sa lahat, gusto ko po, tapigin niyo po yung mga nag-invite sa inyo, pasalamatan niyo po. Kasi hindi niyo po sinayang yung oras ninyo para lang sa wala. So, hope may na-share po ako sa inyo. Maraming salamat po and God bless po.